Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Ilipin na po natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita. Bagyong Opong patuloy pang lumalakas habang papalapit sa kalupaan. Pasada Balita. Mag-asawang Diskaya at tatlong dating DPWH officials ikinukonsidera ng protected witnesses ng DOJ. Pasada Balita. Mga dokumento kaugnay sa investigasyon ng Kamara sa flood control projects isinumite na ni House Speaker D sa Independent Commission for Infrastructure. Pasada Balita. 4 katao kabilang ng 2 bata patay sa pagsabog sa Valenzuela City. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, budget gap ng Pilipinas lumobo pa sa 84.8 billion peso. Pasada Balita. Sa balita sa ibayong dagat, 4 katao patay sa madugong protesta sa Ladakh, India. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala sasabak na sa second round ng Jingshan Open ngayong araw. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, kahalagahan ng vitamin C sa katawan, ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, Miss Universe 2025 pageant idaraos na sa Puerto Rico. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes na. Ngayon po ay Setyembre 25, taon 2025, Pompiyang. Ngayon pong Huwebes, kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa impila may todong lakas DWIC 882 sa Aliw Channel 23. Kami po ang inyong mga magiging tagapagatid balita, Drew Nasino, Johnny Ibanez. Pasada Balita. Sa oras na 6 na sandali, makalipas po ang ika-6 na ng umaga sa detalye nga ng mga balita. Tuloy na lumalakas ang bagyong Opong habang inaasahang magla-landfall ito sa bahagi ng Bicol Region o Samar. Batay sa pinakauling ulat ng Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 475 kilometro silangan ng Giwan, Eastern Samar at kumikilos pakalnuran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 110 kilometro kada oras at pagbugsong hanggang 135 kilometro kada oras. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Signal number 2 sa Catanduanes, katimugang bahagi ng Albay, Sorsogon, Northern Samar, hilagat gitnang bahagi ng Eastern Samar, hilagat gitnang bahagi ng Samar. Samantala, signal number 1 naman ang nalalabing bahagi ng bansa
kabilang na ang Metro Manila. Manatiling nakatutok sa DWIZ 882, Aliw Channel 23 at sa lahat ng DWIZ News digital platforms para sa latest hinggil sa lagay ng panahon. Pasada Balita. Suspendido naman ang klase sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw bunsod ng epekto ng bagyong Opong. Kabilang sa mga lugar na kanselado ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan ang Santa Barbara, Pangasinan, Masantol, Pampanga, Laguna, San Juan at Alitagtag sa Batangas, Alabat, Lucena City at Mulanay sa Quezon, Albay, Antipolo City, Binangonan, Cainta, Cardona, Morong, Pililla, Tanay, Teresa at Angono sa Rizal, Labo, Talisay, Vinsons, Kapalongan, Paracale at Mercedes sa Camarines Norte, kayon din sa Bato, Ocampo at Tinambak sa Camsur, Vigan, Catanduanes, Katingan, Masbate, Sorsogon, Boac, Buena Vista, Gasan at Santa Cruz sa Marinduque, Romblon, Nauhan, Oriental Mindoro, Biliran, Northern Samar, Calbiga at Daram sa Samar at sa Leyte, Tacloban City. Ugnay nito kanselado rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Tanay Rizal at Naga City, Camarines Sur. Wala rin pasok mula elementary hanggang senior high school sa mga pribado at pampublikong paaralan sa Tuy, Batangas, Basista, Pangasinan at sa Tuburan, Cebu. Manatili pong nakaantabay. Pasada Balita. Manatili pong nakaantabay sa DWIZ para sa karagdagang update kaugnay ng class suspension. Pasada Balita. Natasa naman ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga pulis na tumulong o sumaklolo sa mga apektado ng pananalasa ng Super Typhoon Nando. Ayon kay General Nartates, nagbigay na siya ng direktiba sa lahat ng regional director sa mga apektadong lugar na tumulong sa disaster response at sa mga post-disaster assessment and response upang matiyak na maibibigay ang mga kinakailangang ayuda sa mga naapektuhang residente. Inalerto rin ng Acting Chief PNP ang lahat ng police unit sa mga lugar na posible namang makaranas ng mga pag-ulan, partikular sa Southern Luzon at Visayas bunsod ng bagyong Opong. Handa na rin anya ang pambansang pulisya na tumulong sa search and rescue operations para sa mga napaulat na nawawalang individual dahil sa magkakasunod na bagyong Mirasol at Nando. Gayun din para sa pagsasagawa ng mga preemptive evacuation bilang paghahanda naman sa pagtama ng bagyong Opong. Pasada Balita. Isinailalim na sa white alert ng Department of Health bilang bahagi ng paghanda nito sa paglandfall o pagtama sa kalupaan ng bagyong Opong bukas, 26 sa buwan ng Setyembre. Dahil dito inihahanda na ng DOH Operations Center ang mga gamot, medical equipment at health emergency response team sa mga lugar na inaasahang tatamaan ng nasabing bagyo. Maaari rin anilang humingi ng tulong ang publiko sa National Emergency Hotline 119 o sa kahit anong local emergency hotline sa oras ng emergency. Nauna nang iulat ng Pag-asa na posibleng maging isang typhoon ang bagyong Opong bago ito maglandfall sa Bicol Region. Pasada Balita. Samantala, ikinokonsidera na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na protected witnesses sina dating DPWH officials Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Gayun din ang mag-asawang kontraktor na sina Pacifico Curly at Cesar Ate Sara Diskaya. Nabatid na nag-apply sina Hernandez, Alcantara at Mendoza maging ang mag-asawang Diskaya upang mapa sa ilalim sa Witness Protection Program matapos ibunyag ang pagkakasangkot ng ilang mambabatas at ilang pang opisyal ng pamahalaan sa maanumalya ng flood control projects. Kabilang na rito ang ilang senador gaya ni na Senator Jinggoy Estrada,
Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, ako Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico at dating Caloocan City 2nd District Representative Mitch Kahayon Uy. Pasada Balita. Samantala, suportado ni House Infrastructure Committee Co-Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang posisyon ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya hinggil sa legal requirement ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya para makapasok o maisailalim sa Witness Protection Program. Ayon sa kongresista, importante ang commitment to return na mag-asawang Diskaya. Dapat na maisauli ang pera at iba pang ari-arian na kinuha namang ito mula sa kaban ng bayan. Sinabi ni Congressman Ridon na nakita naman na ito sa iba pang mga resource person tulad na lamang ni Engineer Bryce Hernandez na nagsauli na ng mga sasakyan sa ICI. Para sa kongresista, ganito rin dapat ang gawin ng mag-asawang Diskaya para maipakita hindi lamang sa ICI at DOJ, kundi sa buong bansa na may sinseridad ang mga ito na isiwalat ang lahat at ilantad ang mga personalidad na sinasabing responsable sa korupsyon sa issue ng flood control. Tinitigan ko po yung posisyon ni Secretary Remulla na even if we talk about yung pong mga legal requirements para po sa Witness Protection Program, I think very important po talaga yung commitment to return. Yung pong ilan po sa mga kaperahan o pag-aari para magpakita po talaga ng good faith na talaga po makikipagtulungan po tayo rito sa buong usapin po na ito. I think naipakita na ho ito ng ilan sa mga tinitignan po nating mga pwedeng maging state witness, katulad po ni Engineer Bryce Hernandez, nagsoli ng sasakyan. So tingin ko dapat the same requirement can actually be asked of the Diskayas para maipakita ho natin, hindi lang sa ICI, hindi lang ho sa DOJ, kundi sa buong bayan na talagang meron silang sinseridad na talagang magpangalan ng lahat po ng iba pang mga sangkot. And more importantly, yung mas malalaking mga tao sa likod po nito. Yan naman po ang tinig ng House Infracom Co-Chairman at Bicol Saro Representative Terry Redon. Pasada Balita. Opisyal lang sinuspende ng House Infrastructure Committee o Infracom ang kanilang investigasyon sa palpak at maanomali ng flood control project sa bansa. Ayon kay Infracom Co-Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, layunin ng naturang hakbang na bigyang daan ang patas at malalimang pagsisiyasat na isinasagawa ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kaugnay nito, personal na ring i-turn over ni House Speaker Faustino Boji D. III sa ICI ang mga dokumento at ebidensyang nakalap nila mula sa mga nakaraang pagdinig ng House Infracom kaugnay nga sa naturang kontrobersya. We are announcing the suspension of proceedings of the House Infrastructure Committee to give way to the full and impartial proceedings of the Independent Commission for Infrastructure. Within the next few days, the Infracom will turn over all transcripts, documents, and other pieces of information and evidence to the ICI. And it is our commitment to fully cooperate with the ICI on any and every aspect of our previous proceedings. Yan po muli ang bahagi ng pahayag ni House Infracom Co-Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Pasada Balita. Mula sa Business Mirror, hiniling na ng Department of Public Works and Highways sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang lahat ng aircraft asset na konektado kay Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co bilang bahagi ng pagtatangka nitong i-recover ang perang sinasabing ninakaw mula sa flood control project. Tinukoy o natukoy ni DPWH Secretary Vince Dizon at ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang, makinig po kayo makinig po kayong maigi 11 eroplano at helicopter na nakarehistro sa Misivis Aviation and Development Corporation, High-Tone Construction and Development Corporation, at QM Builder at may kabuong value na 84.59 million US dollars o nasa 4.7 billion pesos. Ayon sa kalihim,
Hindi lang niya isusumite ang impormasyon sa AMLAC kundi pati na rin sa Department of Justice at sa Independent Commission for Infrastructure bilang bahagi na rin ng pagpapanagot nito sa mga nadadawit sa mga maanumalyang flood control project. Kasalukuyang inaantabayanan pa rin ang pagbalik bansa ni Congressman Ko matapos magtungo sa Amerika para sa isang medical check-up. Pasada Balita. Talatanggap tayo ng ilang mga reports. Pagdinig sa flood control anomalies, ipagpapatuloy ngayong araw dating DPWH Undersecretary Bernardo. Inaasahang kakanta na rin. Alamin po natin kung ano ang tono po ng kantang kakantahin ni Yusek Bernardo mula kay Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Ipagpapatuloy ngayong araw ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa mga flood control anomalies. Inaantabayan na magiging testimonya ni retired DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sinasabing nakahanda ito na magsalita sa kanyang nalalaman. Una rito ay sinabi ni Blue Ribbon Committee Chairman, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na meron na isinumite na affidavit si Bernardo at naghahanda pa ito ng supplemental affidavit matapos sa mga naging testimonya ng dati niyang tauhan na si Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Naniniwala Senator Erwin Tulfo na si Bernardo ang magiging susi sa eskandalo ng flood control project, lalo't siya nagtalaga kina Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at kay J.M. Mendoza. Si Bernardo ang tinuro ni Alcantara na nagpapahanda sa binibigay na kickback sa mga mambabatas na proponent sa mga flood control projects. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantalang dating Supreme Court spokesman Brian Kit Hosaka, itinalaga ni Pangulong Marcos bilang Executive Director ng ICI. Tayo muna kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Supreme Court spokesperson Brian Keith Osaka bilang Executive Director ng Independent Commission for Infrastructure ICI. Kinumpirma ng Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagkakatalaga kay PBBM o ni PBBM kay Osaka sa pamagitan ng liham na ipinadala kay ICI Chairperson Andres Reyes Jr. Matatandaang nagsilbi itong si Osaka bilang tagapagsalita ng Korte Suprema bago italalaga ni Pangulong Marcos bilang Commissioner ng Governance Commission for GOCC o yung GCG noong taong 2023. Binuo ang ICI sa pamagitan ng isang direktiba na inilabas ni Pangulong Marcos. Kasama ni Reyes sa komisyon sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson, Rosana Pardo, habang si Baguio City Mayor Magalong naman ang hinirang na Special Advisor. Bilang Executive Director, tutulungan ni Osaka ang ICI sa pagsisiyasat at pag-uulat upang matiyak na mapoprotektahan ang pondo ng taong bayan laban sa katiwalian. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Tala aabot sa mahigit 2.3 bilyong pisong halaga ng smuggled goods na kumpiska ng Bureau of Customs sa loob lamang ng 2 buwan. Pagulat naman mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Aabot sa 2.39 bilyong halaga ng smuggled goods ang nakumpiska ng Bureau of Customs o BOC sa loob lamang ng 2 buwan ng kanilang maigting na mahigit 100 operasyon. Sa report ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mula July hanggang Agosto ngayong taon, kabilang sa mga kanilang nasabat ang mga sumusunod: 1.230 bilyong halaga ng illegal na droga, 929 milyong halaga ng puslit na mga sigarilyo, tabako at vape products, 178 milyong halaga ng smuggled na agricultural products gaya ng sibuyas, carrots, poultry product, fishery goods at asukal.
Giit ni Pomoseno, bunga ito ng kanilang commitment na maitaguyod ang reforma sa loob ng ahensya at labanan ang lahat ng uri ng illegal na pagpapupuslit ng mga produkto sa bansa. Ito si Patrol number 5. Ayaw pang Parisente Limitad ang lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, pagbisita ng sa AFP ng Hawaii National Guard Adjutant General, sinasabing magpapalakas sa disaster response collaboration ng Pilipinas at Amerika. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Malugod na tinanggap ng Armed Forces of the Philippines o AFP si Hawaii National Guard Adjutant General Major General Stephen Logan kasunod ng kanyang naging courtesy visit sa Camp Aguinaldo. Sinalubong si Major General Logan ni Lieutenant General Ray Alemania, ang Deputy Chief of Staff for Logistics J4 ng AFP. Sumentro ang kanilang high-level meeting sa importansya ng Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR cooperation na higit na magpapalakas interoperability ng dalawang bansa. Ayon sa militar, pahuhusayin din ito ang response capabilities at palalalimin ang napakatagal ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa impilang may kadalakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita, iginit ni NBI Director Jaime Santiago na tila tali o aminado siya na tila tali ang kanilang mga kamay habang wala pang arrest warrant laban kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Santiago, hindi pa sila maaring sumali sa paghahanap kay Congressman Ko hanggat wala pa silang mandamiento de arresto na hawak laban sa naturang kongresista. Hindi niya maaring arestuin na lamang basta ang nabanggit na mambabatas dahil kailangan pa rin duman ito sa due process. Una nang idinawit na mag-asawang Diskaya si Congressman Ko bilang isa sa mga sinasabing nakatanggap ng kickback mula sa flood control projects. Pasada Balita. 3 araw na lamang ang natitira sa ibinigay na 10-day period kay Ako Bicol Party List Representative Rizaldi o Elizalde Co matapos bawiin ni House Speaker Faustino Bogie D. III ang kanyang travel clearance. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin Jr., batay niya sa kanyang nakuha impormasyon, may nakatakdang medical check-up si Congressman Co ngayong araw sa Boston, USA. Matatanda ang una nang umalis sa bansa si Congressman Co patungo ng Amerika dahil sa kanyang medical treatment. Umaasa naman ang mga mamabatas sa Kamara o ang mga kapwa kongresista na uuwi na ng bansa si Representative Co para sagutin ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. Laban din nauna na rin sinabi ni Congressman Co na sasagot siya sa tamang panahon at tamang venue kaugnay sa walang basehang aligasyon laban sa kanya hinggil sa issue ng flood control projects. Sakaling hindi ito malima sa kautusan ng kongresista, maaari itong magresulta sa disciplinary action at ang aksyong legal mula naman sa mababang kapulungan. Pasada Balita. Babalik po ang Pasada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ang oras, Principal Wenner Contino na tinatanong po kung may pasok o wala. Magbabalik po tayo makalipas ilang paalala. Oras, 26 na sandali makalipas po ang 6 na ng... At sa pagpapatuloy po ng Pasada Balita, ulitin lamang po natin ito pong mga lugar. Of course, signal number 1 po ang Metro Manila sa Makatuwid, automatic class suspension pag signal number 1. Kinder hanggang elementary. Double check natin kay Kuyang Google ha. Okay, Para, sa DepEd. Yeah. Pero ito ang Valenzuela, nag-ano na rin pala, Kahapon pa sila eh. Oo, nag-announce kahapon. Pero ito sa ibang lugar, yun po ang nakalagay sa DepEd. Merong
automatic cancellation po ng classes. Dahil linawin lang natin ha. Base sa DepEd guidelines, Number? signal number 1 results to automatic suspension of kindergarten classes in affected areas. Yan. For elementary and junior high school grades 1 to 10, face-to-face classes are suspended. But the schools are expected to continue learning through modular distance. Yan. Yun ang malinaw. Galing sa DepEd guidelines po ito. Pagka under signal number 1, ang isang particular na lugar. Alright. At sa oras nga po na 6:30 po ng umaga, eto, puntahan po natin ang Kamanava. Of course, tayo po muna ay mag-almusal. Alamin po natin ang ihahain pong pananghalian at hapunan mula po sa ating Palengke Queen. Ngayon pong walang pasok na naman po ang mga chikiting. Ngayon pong Thursday. Ang atin pong Palengke Queen, ang ina mo, ina ko, ina niya at ina nating lahat sa palengke. Ang may bit-bit po na mahiwagang bayong na meron pong budget. Opo, budget. Intro mo. Parang pagpasok ni Alan, ba't hapunan na yan? Hapunan na yan. Sige, papasukin na po natin si Alingbet Samson. Alingbet. Alingbet, morning good! Good morning, John. Good morning, Drew. Ayan, kararating pala ng mga bagets ko. Kasi ito high school, tsaka elementary. Sa Valenzuela kasi, meron kaming city ordinance na kapag signal number 1 ang typhoon, matik yan. From kinder hanggang high school, walang pasok dahil sa city ordinance. Na-declare kaninang DOST na merong signal number 1 tayong typhoon. So, matik yan sa Valenzuela, kahit hindi in-announce. Pero nag-announce pa rin si Mayor West na walang pasok from kinder to high school. Pero, naka-modular sila. Meron pa rin silang pasok. Wala lang face-to-face, pero, klase pa rin sila sa bakay. Ayan. So, ang aking almusal, nasira ang budget ng lola nyo dahil nakapasok na sila. Pero, nakakain naman sila kanina ng almusal, yung pandikeso na 40 pesos. Sirang-sira ba yung budget mo? Sira, nabindang ako. Yan yung baon nila, kainin nila mami ang tanghali. Alingbet, dapat yan, awi baon. Oo! Wapasok bawi baon Wapasok. Alam niyo kung bakit ko kabisado yan? Ako yung Drew, Alingbet. Ako yung isa sa mga estudyanteng tinagurian noon na aral baon. Grabe naman. Alam mo kung bakit? Pumapasok lang ako dahil sa baon. Sa baon. Tinuro, pa yung mga bata. Ikaw talaga, John. Hindi mo walang baon babawiin. Bali naman po sa base sa karanasan po yan. Hindi ko na po iniiba. Ako na po Tsaka talaga iba nung may araw karanasan iba yan. nung araw, Aral iba baon ngayon. ako noon Talaga ba? Pero walang babawiin kasi hindi kami nagpapabaon ng pera sa mga bata. Good thing. Maganda Okay yan. Because Best from yan. merienda, may tinapay o biskwit, may baong kanin tsaka ulam, another merienda pag inabot ng hapon. So if in case na kailangan ng pera, naka-advise kami sa advisor na bigyan, pahiramin, pero definitely wala silang hawak na pera. Para hindi masanay. Kahit sa bahay, they're not used na humawak ng pera. Hihingi sila ng kailangan nila, then the exact amount will be given to them, pero not necessarily bigyan sila ng hawak na pera para hindi masanay ang bata sa pera. Oh, Pag-emergency lang. Basta sakali, bibigyan alis sila. Pag-emergency, pero not Pero, everyday. Alingbet, malakas ba ang ulan dyan sa inyo? No, hindi naman. Wala pero pa. Hindi naman. Pero sa dito sa Tuliahan River, sa Marulax, umapaw yan kagabi. Apaw talaga. Umapaw yan naman. kagabi. Oo, Ano umapaw tayo? yan. Flood Baka control saan na naman napunta yan? tayo Ayan. Dalawang bagay Dumalaw nga yung mapupuntahan mga yan. official doon Dumalaw nga yung mga official doon. Dahil Dalawang bagay po ang pwedeng mapuntahan yung usapan na yan. It's either libreng isda o problema sa baha. Pero marami magbibidyoke. Bakit? Walang pasok. Marami magbibidyoke, marami nang aawit, marami Yun kayang lang. tono. Oo nga, But anyway, tama natin. ayan, ang tanghalian, ito, dahil nga namili na rin ako, ito para susunod na araw sana, bumili ako ng bigas 1 kilo para sa maghapon, na ang ulam naman sa tanghalian, ito advice lang sa mga hindi pa nakakabili, giniling with boiled eggs. Igigisa ko yung giniling. Kalahating kilo yung 185, 370 ang 1 kilo. So, sasahugan ko ng bawang, sibuyas, at saka paminta, halagang 20. May siling pula ako carrots, 2 pirasong maliit lang naman, halagang 25. Ayan. Tsaka yung 3 itlog ay, yung itlog na nilaga,
20 pesos yan. Malaki ba Tapos yan? sa gabi, ito bago ulam. Ah. Bago sa pandinig nito, magluluto ako ng okoy na kalabasa. Oh. Una yan. Okay. So yung mas Okay okoy na pero okoy yan, kalabasa. Okay na okay. Walang toge kasi mahirap sa tuhod. Walang Kailangan manipis po yung pagkakagayat ng kalabasa. Opo, correct ka dyan. Siguro ang galing magluto nito si Jun. Alam lahat. Mana po ako sa aking mga magulang eh. Galing lahat, pati pamilya, alam ni Jun. Oo. Si Drew, alam ko saan kukuha ng mga panahon. Yung kay Drew naman eh. Yung kay Drew po, mahilig sa libre to eh. Tsaka yung sa takas. Yung takas na manok. Ayun ang tinatawag na diskarte. Ay, tama. Ah, Tama naman. Diskarte. Tama naman. Tama naman. Yan ang Ano naman naman ako ako sa kanya. Nakuha ko sa kanya, nag-abang ako ng lilipad para may diskarte. Anyway, ayan yan, yung kalabasang okoy. 30, mura kalabasa, 35 lang yung kalabasa. Tama ka dyan, John. Hihiwain mo ng manipis na manipis na manipis. Tapos sasahugan ko yan ng hipon halagang 50. Yung nakatumpok na maliliit na hipon. Tapos yung merong cornstarch halagang 15. Dalawang itlog na 14 pesos at mantika ko 30. Siyempre, pag may okay ka, na kalabasa, meron kang sausawan. Ang sausawan ko naman dyan, suka, sibuyas, Suka. siling berde, konting asin. 25 pesos lang yan. So kung ang aking almusal ay 40 pesos at ang aking tanghalian na giniling na may boiled eggs ay 290 at ang hapunan ko naman na okay na kalabasa ay 169 pesos, meron pa akong piso sa isang hawak-hawak ko yung piso. Nagtira ka pa? Sukli. Oo, hawak-hawak ko nga, sayang din ko, pamulog sa alkansya. Kasi Ang bato yan. 400, Ang bata yan sa apong makulit. 499 pesos ang nagastos ko. Sabi naman. Kaya meron pa akong piso. Sabi naman, nagtira ka pa talaga, Aling Ben. Ay, nako. Yun lang ang natira. Akala ko matitirahan ako ng mga 20 hanggang 30. Hindi pala. Pagkatapos nagbalikan pa yung mga bagets ko, panibagong gastusan. Aba, sabi ko, kainin nila yung baon nila. Tapos itong niluto ko, pwede initin sa bukas. Diba? Siguro Pero si hindi. Aling Ben, masarap na nanay. Ano? Kasi pag habang nagluluto, nagsesermon. Ay, mabunganga ako. wala ka nang gana kumain pag habang nagsayin. Basa yung Maingal ako pagka yung lalo pag yung nagluluto ko, tapos maraming utos sa mga bagets ko, Yun kaya maraming lang. gagawin. Ayan. Hindi, isa pang question, serious question, Aling Bet, Kuyang Drew, with your Yes po. indulgent. Totoo ba na pag ikaw ang nagluluto, wala ka na halos ganang kumain? Kasi lahat ng amoy, lahat ng lasa, natikman mo na sa niluluto mong ulam. Tama po ba? Na-boost mo na yung energy mo sa Hindi, tsaka yung katitikim mo, pag ikaw ning kakain, wala ka ng gana. Tama po ba, Aling Bet? May tama ka dyan, Jun. Alright. Lalo Kasi kapag katikim matagal-tagal mo, yung parang niluluto nabusog ka mo. na di ba? So kung tikim ka ng tikim, nakukuha mo na yung lasa, parang nabusog ka na. So parang pagkakakain na, kaya ginagawa ko, late ako kumakain. Pag yung mga putahing matagal iluto, pagkatapos nun, tatamarin ka na. Wala ka ng gana. Ah, Lalo na kung nakakatamad pagka na tinitikman mo yung luto mo, tapos sasando ka ng kanin, tapos ang kwento. Tapos ang kwento, busog ka na, pagkatapos na mag-CR ka na. Right? Anyway, para sa Altanga Pasada Balita, Metro Patrol Palengke Queen Beth Samson ng DWIZ. Nagbabalita ng tama. Siyempre, kailangan mag-budget tayo ng tama. Back to you guys. Ingat. Thank you. Ingat! Aling Beth, thank you. Pasada Balita. Samantala, sa iba pang paksa ng mga balita, 4 ang patay. Kabilang ang 2 bata matapos ang pagsabog sa Barangay Marulas, Valenzuela City. Ito ang kinumpirma ni Valenzuela City Police PIO Major Randy Landelar. Kambal na 7 taong gulang na mga bata, isang 2 taong lalaki at isang 13 anyos na babae ang mga biktima, habang 5 iba pa ang sugatan. So 3 bata pala yung patay. Batay sa unang investigasyon ng mga otoridad, mayroong natagpo ang pulbura ng paputok sa bahay na pinangyarihan ng insidente. Inaalam pa ng mga otoridad ang kung paputok nga ba ang sanhi ng pagsabog. Pasada Balita. Samantala, nagpadala ng tulong ang Philippine Red Cross sa mga residente na naapektuhan ng pananlasa ng bagyo o Super Typhoon Nando at Habagat.
Sa pamamagitan ng isinagawang humanitarian caravan ng Red Cross, nakapaghatid na sila ng pagkain, tubig at iba pang tulong sa mga apektadong residente sa mga lalawigan ng Cagayan, Ilocos Norte at Nueva Vizcaya. Kabilang sa ipinamahagi ang 3 food trucks, mga gamot, kitchen set at shelter toolkits para sa mga nasa 1,000 at 600 apektadong individual. Kasama rin sa caravan ang isang water tanker at water treatment unit na tutugon sa pangangailangan ng malinis na tubig ng mga apektadong residente. Samantala, iyang diin ng Red Cross na misyon nila na maging maagap sa pagtugon sa oras ng kalamidad at pinapaalala rin sa publiko na manatiling nakabantay o nakaantabay at tumawag lamang sa hotline 143 para sa anumang uri ng emergency. Pasada Balita. Siyempre kapag meron pong bagyo, ang isa po sa mga pangunahin pong tinututukan, binabantayan ay ang presyo po ng mga bilihin, lalo na po ng mga agricultural products, lalo na po ng bigas, gulay at iba pa. Umabot na sa 565.5 million pesos. Mahigit kalating bilyong piso na po ang halaga ng pinsalang natamo ng agricultural sector sa magkakasunod na bagyong Mirasol, Super Typhoon Nando at Habagat. Batay ito sa datos ng Department of Agriculture. Ayon sa DA, nakaapekto ang pag-ulan sa mahigit 16,000 ektaryang sakahan, livestock at poultry sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas regions. Katumbas ito ng mahigit 17,000 magsasaka na apektado at halos 50,000 metrikong toneladang agri-products na nasira. Kabilang sa mga napinsala ay mga palayan, bigas na naman, maisan, high-value crops, livestock, poultry at agri-infrastructure. Samantala, tiniyak naman ng DA na mayroong nakandang tulong upang ayudahan ang mga apektadong magsasaka at mangingisda. Pasada Balita. Nagkasana ng assessment ang National Electrification Administration bilang paghahanda sa bagyong Opong. Ayon kay NEA Administrator Antonio Almeda, bilang tugon sa natanggap na abiso hinggil sa pawarating na sama ng panahon, agad silang nagsagawa ng mahakbang upang matiyak ang kahandaan ng mga electric cooperative. Inabisuhan niya ang mga kinaukulang kooperatiba ng kuryente na maghanda at ipatupad ang mga nakasaad na standard protocol sa oras na maramdaman ang epekto ng bagyo. Kasabay nito, tiniyak ng NEA na patuloy silang makikipag-ugnayan sa Department of Energy Task Force on Resiliency, DOST Pag-asa at NEA Disaster Risk and Management Division upang matiyak ang agarang matutugunan ang anumang aberyang maidudulot ng bagyong Opong. Pasada Balita. Sa latest mula sa Filipino Mirror, suportado ng Securities and Exchange Commission ang panukalang amyendahan ng Bank Secrecy Laws na sinasabing isa sa pinaka-stricto sa buong mundo bilang bahagi ng kampanya ng pamahalaan kontra katiwalian. Ayon kay SEC Chairman Francis Lim, ang planong ito, ang layunin ng planong ito na muling ibalik ang tiwala ng publiko sa Philippine capital market at overall economy. Ang pagrepaso sa naturang batas na naglalayong alisin ang Bank Secrecy Law ay upang itaguyod ang transparency at labanan ang katiwalian sa pamahalaan. Padadaliin niya ng mga pinaplanong amyenda sa batas ang pangangalap ng mga otoridad ng ebidensya mula sa bank records at matunto ng mga pondo na pumapasok o lumalabas sa mga individual o entities na sangkot sa non-compliance. Pasada Balita. Muling ipinagtanggol ng Malacanang ay tinatag na Independent Commission for Infrastructure ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng PUNA at kwestiyon ng ilang opisyal sa integridad nito sa pag-iimbestiga sa anomalya sa mga infra projects ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, maipapakita naman ang pagiging independent nito kung magiging impartial o walang kinikilingan, kinakampihan at tinatanggap na suhol para ipagtanggol ang mga sangkot sa investigasyon.
Ilinaw ni Undersecretary Castro na kakailanganing makipag-ugnayan ng ICI sa mga ahensya para makakuha ng mga impormasyon at dokumento lalo na kung ito ay makatutulong sa investigasyon. Tiniyak naman ni Yusek Castro na hindi makokompromiso ang trabaho ng ICI dahil sa pagkikipag-ugnayan sa mga ahensya maging sa Kongreso dahil tatanggap lamang ng mga dokumento at ebidensya ang ICI para mabuo ang kanilang investigasyon. Sa pagkakataon ito, tanggap pa tayo ng isa pang report. Senador Lacson patuloy na magpapa-interview sa media sa kabila ng pagkwestiyon ni Senador Marcoleta sa kanyang mga inihayag na opinyon. Ang detalye nagbabalik si Patrol 19 Zelly Ortega Bueno. Hindi matitinag si Blue Ribbon Committee Chairman Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa pagpapa-interview sa media sa kabila ng pagsita ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang inihayag na opinyon sa isang media interview may kaugnayan sa Witness Protection Program. Git ni Lacson, hindi kesyong maalma si Marcoleta ay titigil na siya sa paghahayag ng kanyang opinyon. Hindi naman na niya pwedeng panay no comment na lang ang sasabihin niya kapag ini-interview ng media. Narito ang bahagi ng pahayag ni Lacson. Kayo opinion, alam nyo, hinahanapan nyo ng bawal na akong pa-interview sa inyo. Kung interview nyo ko, puro no comment. Ano ang tsura ko nun? Just because he is complaining? That's my personal opinion. At saka siya na rin nagsabi, at this point, ano yung sabihin at this point? So relative, diba? At this point, sabi ko, yun ang tingin ko eh. Anong pakialam niya sa akin kung yun ang pananaw ko? Siya ba? Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! With your indulgence, Kuya Drew, mga kabalitaan, may ilang bagay lang tayo na dapat na ikangay bigyang pansin kaugnay nitong nangyayaring investigasyon sa sinasabing maanomalyang flood control project. Isa na rito ay yung binanggit na rin naman sa interview natin kahapon ba or last time kay dating Congressman Teddy Casino na ianggulo ng pagpapabagsak sa liderato or sa presidente at military junta. Hugot lang tayo doon dahil may mga information na lumabas sa social media na base sa mga sources ng isang matinding kasama sa industriya na mukhang talaga may nagplano. May nagplano at may kumilos sa sinasabing Nung handa linggo. dapat. Ilang araw bago itong September 21, ano? Trillion peso rally. Trillion peso rally. May binabanggit na yung source niya, merong general at merong leader ng religious group na nagpulong. At binabanggit na interesado silang magsagawa ng hakbang para palitan ang mismong presidente ng bansa. Okay. Ito pa yung lumabas sa social media, siguro ang bilang hamon na rin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bilisan, madaliin, at ipakita yung talagang magiging resulta ng investigasyon na meron talagang makakasuhan. At meron talagang mananagot dito. Dahil galit ang taong bayan eh. Alam natin yan, galit ang mga tao. Lahat tayo galit sa korupsyon. At binabanggit na hindi lang natuloy yung kanilang plano dahil sa dalawang bagay. Hindi umubra o hindi ginusto nung leader ng isang religious group na binabanggit ng source na kung sino yung ipapalit kung sakaling tanggalin sa pwesto si Pangulong Marcos. Pangalawa, hindi na nag-agree yung leader ng isang religious group na binabanggit ng source na magkaroon ng military junta. Under military junta ang binabanggit ng isang general, hindi rin binanggit yung kasalukuyan or dating general, aarestuhin lahat ng binabanggit nilang sangkot. Mapamambabatas ka man or basta lahat. Senator, congressman, government official, yung mga contractor. Sana dawit ka lang. Correct. At sila ang pansamantalang hahawak ng pamahalaan. Doon nagkaroon ng disagreement. So, suma total, yung pinangako dapat na mobilization ng halos kalahating milyon na miyembro ng sinasabing grupo, hindi natuloy nung Sunday. Kasi nga, hindi sila nagkaroon ng malinaw na agreement. Dahil sa dalawang bagay. Ayaw nung religious leader,
kung sino ipapalit, Aha. kung sakasakaling papalitan si Pangulong Marcos sa pwesto, at yung magkaroon ng military Military junta. junta. Correct. Parang Myanmar yan labas yan. Oo, actually doon nga nila ibinase. Oo, Myanmar. Oo, Nepal at saka Myanmar. Doon nila binase at saka Indonesia. Indonesia. Yung pang pagkakaroon ng kaguluhan. Kasama yun doon sa sinasabi na mga hakbak. Pero ang problema kasi, yun nga, hindi sila nagkaroon ng magandang usapan na magseselyo doon sa kanilang hakbang. Dalawang bagay yan. Isang bagay pa lamang yan na dapat pagtuunan ng pansin ni Pangulong Marcos dahil kung sabi nga nila, hindi na bago sa atin ang nagkakaroon ng kudeta. Oo Tatandaan naman. ninyo, Ilang nung panahon beses ni na yan. President Cory Aquino, ilang beses nagkaroon ng kudeta at ito rin panahon ni tinging si dating Pangulong Joseph Estrada Oo, Gloria. at saka si Gloria, nagkaroon din ng mga ganyang insidente. So, ang sinasabi lang nila, kinakailangan ng kumilos at kumilos ng mabilis ng pamahalaan, in particular ni Pangulong Marcos Jr., para makita ng taong bayan. Ora-orada. Oo, na may resulta. May nangyayari, hindi yung puro salita lang. Pangalawa, Kuyang Drew, with your indulgence, total may oras pa naman. Nakita mo ba yung kumalat din sa social media? Na? Yung isang bagitong kongresista Oo. na tinanong ng... Si... Pangalanan ba natin? yan Ako na ako sa totoo lang. Nothing personal. Oh, yung isa muna, yung isa. Si Congresswoman Janet Garrett. Oo, diba? yun, binati ko siya. Binati ko siya. Kasi ang dating, parang sinalagsalag niya, tinanggal niya yung winasiwas niya yung cellphone na nakatutok. Ang ang pinatutungkulan po namin, yan, sa mga nasa television, nakikita Kilala po nyo naman ninyo, na yan. yung video, lumabas naman sa social media yan, na hawak-hawak na nagla-live Yan. broadcast. Itong si Congressman Kiko Kiko Barsaga. Barsaga. At ang ganda ng unang intro niya, good afternoon. Yan. Good afternoon naman siya. Ang problema, yung sundot na tanong. Yan. Diba? Sa akin, parang napaka-unethical. Pwede, hingan ba natin, audio? Ha? Parinig natin? Kaya ba? Kaya? Parang kasing napaka-unethical. Sa mga tagapakinig natin sa radyo. Para marinig nyo lang. Kung kakayanin, ha? Sige. Tingnan natin. Pakinggan natin. Kaya ba? Ayan. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala. Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag Ayan, ganyan. ha? Ay, Nagalit malinaw na yan, si ha? Na lumapit Garin. siya, nakatutok yung kanyang camera sa kanyang cellphone, lumapit si Congressman Barsaga. Kay Congressman Sa Sandro grupo nila Marcos. na nag-uusap kasama si Congresswoman Garin. Nag-good afternoon siya, binati rin siya in return ni Congressman Sandro Marcos. Kaya lang, yung susunod na tanong, dun yata nagkaroon ng Hinahanap problema. niya si, Ang nasaan tito mo, si Tito Martin Romualdez mo, Romualdez. kamusta na yung oo. kaso? Parang ang sa akin lang, anong purpose? Tsaka wala bang nalabag na ethics itong si Ay, di Congressman ba may Barsaga? ethics complaint nga? Meron na. Oo. 'Di ba? Pangalawa, baka sabihin ng mga nakikinig sa atin at nanonood, may pinapangalagaan at pinoprotektahan kayo. Hindi po. Kung meron man, hindi po si Congressman Sandro at hindi rin po naman si Kiko Congressman Barsaga. Garin at hindi rin po namin tinutulig sa per se si Congressman Barsaga. Kahit pagpalitin po natin yung sitwasyon, may maririnig at maririnig po kayo. Ako in particular dahil parang na-offend ako eh. Kasi di ba ang tawag po sa inyo is mga kagalang-galang na mambabatas. Mambabatas. oo. Ngayon, yung galaw na ganyan, tama po ba yan sa isang congressman? Yun ang aking tanong eh. Kasi ang sinasabi naman ng iba, ang tapang, yan ang kongresista, ang tapang ni Congressman Barsaga. Oo. Nagawa niya yan. Iba po ang tapang at iba yung rude. Ano sa Tagalog yung rude? Ha? Parang bastos. Balasubas. Parang balasubas ang dating, bastos. Kasi parang ang dating hindi unethical eh. Sorry pero sa akin personally, unethical Kasi, unang-una, hindi lang yan po yung pagkakataong gumawa ng ganyang hakbang si Congressman Kiko. Kung matatandaan nyo, mismong yung isa sa mataas na opisyal o leader ng Kamara, si Congressman Ronald Puno, ang Oo. nagsabi na pumasok ito sa mismong kwarto ni Congressman Sandro Marcos, katanghali ang tapat habang nagmi-meeting para sabihin, boss, tatakbo akong speaker ng Kamara, pakisuportahan mo ako. Yung pa lang, di ba, parang napaka-unethical. Another thing, yung botohan na. Ayan na. Di ba? Yung botohan sa susunod na Last week lang yan. Last week lang. Di ba? Tumatakbo siya. Nakita natin sa video, tumatakbo. Biglang gaganon at sinabing, abstain ako. Parang gano'n. Well,
may mga bagay na pwede nating gawin sa ibang lugar. Naman. Kasi iba yung halls of Congress eh. Yes. Inire-respeto yan, institusyon po yan. Kahit ba sabihin mo na yan po ay balot pa ng Ng mga kontrobersiya, kontrobersya. yan binabanggit eh. Sige, bastusin mo kasi binabastos naman tayong taong bayan. No. Teka muna, anong pinagkaiba nyo sa nag-aral at hindi nag-aral kung ganyan na magiging attitude natin? Diba? At yung lagi kong pinagkakadiinan sa ordinaryong empleyado tsaka sa isang amo, sa isang kumpanya. Galit ka sa amo mo, okay. Pero irespeto mo yung posisyon. Posisyon. Ganun din yan eh. Dapat po Diba? ay sa makatuwid, Kuyang John, sa ating mga tagapakinig, maging sibilisado po tayo. Oo, maging sensitive tayo sa Sensitive galaw po tayo sa natin. kilos, Kasi sa ayaw natin kung gusto, kayong mga mambabatas, tinitingala kayo at modelo kayo ng mga kabataan. Di ba? Lalo itong si Congressman Barsaga, bagong-bago ito. Ang ganda dapat ng ng Ando lipad na niya tayo Matapang. Diba? Okay yun. Matapang, Okay walang yun. problema. Walang problema. Opposition ka, mag-oppose ka, walang problema. Ilagay po natin sa lugar. Ilagay mo sa tama. Tama. Di ba? At tingnan nyo yung mga nando sa Mindiola. Di ba? Ang tatapang nila, di ba? Di ba? Ano nangyari? Kulong. Ngayong nakulong sila, iyak. Ngal-ngal yung kanilang mga magulang, ngal-ngal sila. Di ba? Ang sa akin lang, again, hindi ko po ipinagtatanggol si Congressman Sandro. Ang pinagtatanggol ko po rito, yung institusyon, yung pwesto nila. Pwede naman kayo mag-usap ng maayos eh. Di ba kaya nga may mga debate? Kaya nga kayo may mga privilege speech dyan sa halls of Congress na yan para may pagkakataon kayo Oo. na sabihin yung gusto at ayaw ninyo Alam sa niyo po, pamunuan, sa mga kapwa nyo. Importante po ang Diba? kahinahunan sapagkat kapag galit po ang isang tao, nawawala na po ang kanya pong kumbaga Nawawala sa hulog. Sa hulog. Yung pag-iisip po, kumbaga hindi na ho diretso mag-isip kapag galit po ang tao. Isa pa, isang bagay lang ang kailangan nating huwag kalimutan. Respeto. Yes. Respeto sa tao at respeto sa posisyon. Oo. At respeto po tayo sa batas. Correct. At dahil sila po ay Mambabatas mambabatas po Diba? sila. Kahit po sila ay nakagawa rin naman ho ng kamalian o irregularidad, dapat pa rin po nating respetuhin sapagkat ang batas po, yan po ay, of course, yan po ay para din naman ho yan sa mga tao. Para sa atin po lahat. Correct. Diba? Tsaka kaya nga may proseso eh. Yes. May investigasyon di ba? Ito, sa mga tagapakinig, kayo na po ang bahala pong maghusga. Correct. Kung sa tingin po ninyo, tama o mali yung ginawa po ng mambabatas po na sa katauhan ni Congressman Kiko Barsaga. Kayo na po ang bahala. Lalo na po yung mga taga Dasmariñas, Cavite. Yan. O siya, sige, Congressman Wenner Cotehino. Parang hinanap mo, nagwala. Nawala ba? Hindi naman. Magbabalik po tayo at standby lamang po para po sa mensahe mula po sa ating manang impilan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Nagpapalaganap ng tamang balita at tamang paglilingkod sa Metro and Mega Manila at buong bansa. Ito ang News and Information Station ng Aliw Broadcasting Corporation. Ito po ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong Pasko hanggang dumating ang 2026. Proud member of ALC Group of Companies. Oras po na eksakto yung punto alas 7 na ng umaga. Narito po't ating pakinggan ang mensahe mula po sa ating ama ng impila ng chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Capang. There are people who are educated but unhappy, rich but sad, talented but depressed, pretty or handsome but rejected. What makes them that way? No matter how valued you are, but life without God leads to emptiness. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead.
God bless you. Yan po ang maikli, subalit makabuluhang mensahe mula po sa ating manangimpila ng chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Gabangon. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tampalang John Evanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. May balikan na po natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita. Bagyong Opong patuloy na lumalapit sa kalupaan signal number 1, itinaas na sa malaking bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila. Pasada Balita. DOJ kinumpirmang mga protected witnesses na ang mag-asawang Diskaya at 3 dating opisyal ng DPWH. Pasada Balita. Ang Speaker Boji D. isinumite na sa Independent Commission for Infrastructure ang mga dokumento kaugnay sa investigasyon sa manumali umunong flood control project. Pasada Balita. 4 katao patay sa pagsabog sa Valenzuela City. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan, budget gap ng Pilipinas lumobo sa 84.8 billion pesos. Pasada Balita. Madugong protesta sa India nagresulta sa pagkamatay ng 4 katao. Pasada Balita. Kabalitang pampalakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala sasabak na sa second round ng Jingshan Open ngayong araw. Pasada Sa Balita. balitang pangkalusugan, kahalagahan ng vitamin C sa katawan, ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, Miss Universe Pageant 2025 idaraos sa Puerto Rico. Tampalang John Evanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa oras po na 5 sandali, makalipas po ang ika-7 ng umaga sa pagpapatuloy po ng mga pumapasadang mga balita. Tanggap tayo ng report. Chinese Ambassador Wang Zelian nakatakdang mag-farewell call kay Pangulong Marcos ngayong umaga. Ang detalye buhat kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Nakadagdang makipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zelian. Magaganap ang pagkikita ng dalawa bandang alas 9 ngayong umaga. Kaugnay nga ng farewell courtesy call sa Pangulo ni Ambassador Wang na nagsimulang tour of duty sa Pilipinas noon pang December 2019. Ang relasyon ng Pilipinas sa China sa panahon ni Wang Zelian ay may nabuo namang makabuluhang kooperasyon sa infrastruktura, tulong teknikal at agrikultura. Subalit kasabay nito may mga seryosong tensyon din lalo na sa isyu sa usapin sa teritoryo pati na mga insidente sa dagat na humantong sa mga protesta. Patrol 13 Gilbert Perdes nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Bukas ang Malacanang sa posibleng pagtanggap ng ibang bansa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling pagbigyan ng International Criminal Court ang hiling nitong interim release. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may tuturing na good news para sa kampo ng dating Pangulo kung totoo ngang may bansa ng handang kumupkop kay dating Pangulong Duterte at kung aaprubahan ng ICC ang hirit nitong pansamantalang paglaya. Kasunod ito ng anunsyo mismo ni Vice President Sara Duterte na may isang bansa ng handang kumupkop sa kanyang ama
kapag pumabor ang ICC sa hirit na interim release. Sinabi ni Undersecretary Castro na maaaring bunga ito ng madalas sa pagbiyahe ng Vice Presidente sa labas ng bansa. Nitong buwan lamang nang muling maghain ng request ang kampo ni dating Pangulo sa ICC Pretrial Chamber para aksyonan na ang kanilang petisyon para sa interim release ng dating Presidente ng Pilipinas. Pasada Balita. Samantala, iminungkahi ni dating Finance Secretary Cesar Purisima ang pagtanggal sa 500 peso at 1,000 peso bills sa sirkulasyon ng pera sa bansa at gawing 200 pesos ang pinakamataas na paper bill. Ayon kay Purisima, makatutulong ito upang mahirapan ang mga sangkot sa korupsyon sa paglilipat at pagtatago ng malalaking halaga ng salapi. Naugnay ang panukala matapos ilantad sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang paghahatid umano ng bulto-bulto, malaking halaga ng pera sa isang kongresista gamit ang mga maleta at van. Ipinaliwanag ng dating opisyal na kung 200 peso bills lamang ang pinakamalaking papel na pera, mas magiging mahirap at magastos ang paglipat ng bilyong pisong halaga ng pera dahil mangangailangan nito ng mas maraming sasakyan at imbakan. Bakit hindi nyo pa ginawang mamiso? Dagdag pa ng dating kawani o dating kalihim na bagaman maaring maghanap ng ibang paraan ng mga tiwaling opisyal, tataas, lalaki ang gastos, panganib at kahirapan sa pagtatago at paglilipat ng iligal na datong. Pasada Balita. May katwiran. May katwiran siya. Kaya lang, alam nyo naman po ang mga taong nasa illegal, matatalino yan eh. Sweetik. Tama ba yung term yung sweetik? Di ba? Nagagawa ng paraan para mailusot o mailusot. Natatandaan niyo po wala yung 1,000 pesos. Natatandaan niyo yung nangyaring raid nung makaraan sa sinasabing mga wetting lord? Ay, mga... Di ba sako-sako pera doon? Sako-sako yun. Barya. Barya. Napigilan ba nila? Hindi. Hindi eh. Di ba? Maganda yung idea. Kaya lang yung logic dun sa idea na para hadlangan, mahirapan yung mga gagawa na may checking nga eh. Di ba? Matindi. May check eh. Ano yun? Di ba? O, nung ginawa nung sinasabi sa casino. Di ba? Male-maleta. O, paglabas, check-in na. Check-in na. O, mache-check nyo pa ba yan? Di ba? Ewan ko. Yun ang inaano ko lang. Kung mamiso yan, babaha talaga. Babaha talaga na. Ang hirap ibiyahe niyan, ano? Ikaw ba naman, kuya? Ayun yung sa tricycle driver tsaka sa mga PUV. Di ba hirap na hirap sila pagka ang kawawa doon yung mga nagsagasolina station. Kasi pag nagpagasolina sila, yung barya ang ibinabayad. Biruin mo, nasangkot ka sa corruption, itinakas mo. Pero naisip mo, di ba? Naisipan niya yun. Gawing 200 ang pinakamal. Ang lalim, Ayos yan. Ewan ko ba kung bakit ka naisip? Ako na ba? Hindi, eto may tayo. Speaking of baha ng pera talaga. Baha talaga. Yan tayo sa tunay na baha. Ito talaga ang problema natin, yung hindi pa rin matapos-tapos na baha. Kahapon, bumaha na naman eh. Ewan ko ba kung kailan kaya masusolusyon. Tanungin na nga natin itong mama na ito. At nasa kabilang linya na po natin ang Executive Director po ng UP, NOAA, Project NOAA, si Dr. Mahar Lagmay. Magandang umaga po, Dr. Lagmay. Welcome po muli sa DWICL Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Morning po, Dr. Lagmay. Hello, good morning, John and Drew. Thank you. Opo, salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa aming himpilan muli. Dr. Lagmay, kayo po ay pinulong kahapon, tama ho ba, ni Speaker Bogie D. At itong Project NOAA, pwede ho ba naming malaman kung ano po ba ang napag-usapan po ninyo? Bubuhayin po ba ulit itong Project NOAA? Bali tama po yun, kasi budget hearing kahapon ng UP, actually ongoing yan sa Congress, tapos siguro mga susunod na araw sa Senado naman. At dahil po naririnig natin na doon sa Kongreso, marami pong mga humihingi ng Project NOAA at mukhang nagugustuhan. Pati po si Vince Dizon po ay sinasabi na kailangan po ng Project NOAA. Yun po, ay pinag-usapan po kung pwedeng magkaroon ng budget at mabuhay yung dating Project NOAA na naging parte na po ng University of the Philippines.
Question, with your indulgence, Dr. Lagmay, anong po ba talaga ang pinakadahilan bakit, kumbagay, igenerahe itong Project NOAA? Budget, kawalan po ba ng budget o na politika, Doc? Sa totoo lang po, matagal na nangyari yun eh. Ako, moving forward na lang, nakuha naman po kami ng UP at naging institusyon at marami naman po na nagawa ang NOAA nung siya ay nasa UP. Tumutulong po kami dito sa mga local government units para gawin yung kanilang mga yung mga local development plans katulad ng mga comprehensive land use plans, para yung kanilang mga plano ay matranslate sa mga projects, programs, and activities na science-based and risk-informed. Kasama na po doon yung mga usapin ng climate change, no? Yung mga pwedeng mangyari, nakakapag-anticipate o prepara. Gumagawa din po kami ng mga basics of resilience courses na libre, micro-certificate courses, na nung nilunsad namin ito last year, halos 55,000 na ang enrollees from all over the Philippines. Medyo marami-rami. Tsaka yung aming pong website ay napapakinabangan. Nung kinuha po ng UP, lahat po ng mga nagawa namin ay nagpatuloy. At yun, in 2 years po, no, sa loob po ng 2 years, ay ang bumibisita po dyan at naglo-locate ng kanilang neighborhood para ma-check yung hazards, ay umaabot po ng 35 million. Sa isang araw, pag may bagyo, 2.6 million. Itong huling bagyo ay 2.4 million. So, napapakinabangan naman ng tao at masaya na po kami doon kasi nakakatulong. So, wag na po na natin pag-usapan yung nakaraan kasi 8 years ago pa yun. Moving forward na lang tayo. Moving forward. Okay. Kung halimbawa kagaya po niyan, wala pa kayong sapat na budget or wala kayong budget from the government, napapakinabangan na kayo. Di mas lalo pong mas mapapakinabangan kayo at effective kung may suportang budget mula sa pamahalaan. Tama po ba? Ay, nako, sigurado po yon. Kasi sa kakarampot na budget po, nakakagawa kami ng ganyan. Well, hindi rin naman kasi investment din naman to dati. Yung mga na-train na mga tao ay nandyan pa rin, yung mga kagamitan although luma na, nagagamit pa rin. Yung institutional memory nandun, investment pa rin naman yun dati. Hindi kasi nawala. So, kahit maliit na yung budget, malaki ang niliit talaga, no? Marami po nagagawa kasi pinatuloy lang po yung dating ginagawa. Kaya hindi rin nasayang yon sa pagkakakuha ng UP. Naituloy po yung programa dati na nilunsad noong 2012 na ang pangalan ay Project NOAA. Siyempre po kung mas malaki, kasi naging local yung aming trabaho, no? Although dahil free data sets, open data kami, napakinabangan ng 60% ng mga local government units according to the UNDP report. And kung mabibigyan kami ng budget, siyempre napakalaki po ng magagawa kasi magiging nationwide ang scale. Maraming LGU sa mas marami matutulungan, mga state universities and colleges, we can co-create knowledge and we can capacitate kung walang capacity pa. Para matulungan nila yung kanilang local na area na para may tinatawag na science na may mainstream na isasalin doon sa kanilang development plans. Ay yun po naman talaga dapat ang basihan ng mga proyekto. Ang problema, Kuyang Drew, sa Dr. Lagmay, dahil sa pagkakabawas ng budget mo dumami yung science hindi yung science Dumami yung science na dapat sana nagagawa nyo pa. Yung tantyameter po ang tawag doon. Imbis na science, tansya-tansya, yung tantyameter. Tantyameter, ha? Hindi, seriously speaking, kasi nga, ang epekto ng climate change, ang epekto ng iba't ibang mga pagbabago sa kalamidad, nationwide, worldwide yan Hindi naman pwedeng maging localized lang yan, di ba, Dr. Lagmay? Opo, totoo yan. At lahat naman po apektado globally. Pero in terms of the World Risk Index, number 1 na naman tayo sa buong mundo
for the 4th consecutive year. At kailangan po talaga natin na magkaroon ng army ng mga disaster scientists para aralin ito at alamin kung ano yung pinakamagandang solusyon. Dahil parang ang Pilipinas po ang hardest hit talaga sa nangyayari sa impacts ng climate change at talagang natural laboratory yung maayos natin sana, makakapag-adapt tayo, makakapag-anticipate at yung mga pag-aaral natin, yung mga leksyon na matututunan natin dito sa Pilipinas ay pwedeng magamit din sa ibang mundo. Opo. Dr. Lagmay, curious Ay, lang ibang ako. parte ng mundo. Opo. Yes po. Kayo ho ba ay na-consult po na dito po sa mga flood control projects po na ito sa gitna nga po ng kontrobersyang ito? Never po. Kasi namatay nga po kami nung ano, no? Ay, hindi naman namatay. Buhay pa naman kasi kinuha kami Naghingalo. Naghingalo, ganon. Naghingalo kami. Wala po, never po. Yung mga yung mga ginagawa po namin ay hindi ko lang alam kung ginagamit nila kasi open data, nakalabas para sa lahat, sa publiko, ano? At minsan, nakikita ko din na pag nagkaka-disaster sa Senado at saka Kongreso na papag-usapan ang NOAA at sinasabi ng mga senador at congressman sa mga ahensya, gamitin nyo ang NOAA. Pero never po din naman kami na-consult tungkol dito sa anumang proyekto. Dr. Lagmay, hindi po ba darating ang panahon kung hindi pa po ba nangyayari na yung ating well-trained sa mga ganitong aspeto, ang ibang bansa ang nakikinabang? Yung mga, siguro naman, meron tayo iba na dating NOAA, ngayon nasa ibang bansa na. Meron din po tayo sa NOAA na hindi na nakapagtrabaho as a scientist, no? So iba-iba po din yung naging tadhana nila, no? Kung ano yung nangyari sa kanila. Pero totoo 'yon, meron tayong mga napapaaral at nagkakaroon ng experience at nakukuha po ng iba na nasa abroad na. Kasi kung pero ang gusto kong pagtuunan ay meron din po tayong maraming magigiting na gusto malingkod sa ating bayan at matulungan sa kababayan natin. Marami rin po yon. Ng good news. Dapat lang talaga. Kung maalala mo, Kuyang Drew, Dr. Lagmay, may segue ko lang. Yung isang napakahusay na arkitekto, di ba? Si Architect Jun Palafox. Ay tinitingala at nakapagpa-develop ng napakaraming mga bansa sa buong mundo. Pagdating dito sa Pilipinas, hindi pinapansin. Siya lang naman ang nag-design dun sa Dubai. Parang pagdating sa Pilipinas, hindi tinatangkilik ng mismong kababayan niya at gobyerno niya. Malungkot lang naman na isipin, Dr. Lagmay, na baka magaya po yung hanay ninyo dito sa sa nangyari kay Architect Palafox. Doc? Hindi naman po kasi kahit po nasa UP naman po kami at paniwala ko na talaga ang UP being the national university ay kilala naman po na na doon sa history niya na pagiging mahusay at saka may integridad at saka gumagawa ng public service. At kapag nagpupunta naman ako sa mga probinsya, sulok-sulok na parte ng Pilipinas, ay kilala naman po ang UP at kasi yung mga tao po doon ay uhaw, gutom sa informasyon at kung na itutulong ay nagagamit po ng mga taong bayan. Yun po ang nakikita ko uhaw, gutom sa informasyon ng mga kababayan natin at kung ano yung maitutulong ng UP, ginagawa po natin yon as part of the public service mandate ng University of the Philippines. Opo, Dr. Lagmay, sa inyong, of course, matagal ba kayo nag-usap kahapon ni Speaker Bo GD? Hindi naman ganong katagal, Opo. pero enough para masabi po namin yung gusto po namin mangyari sana, yung aming solusyon, yung contribution, para magkaroon tayo ng magandang sistema kontra sa dilubyo dito sa ating bansa, no? Opo. So nasabi po, bali kung gusto niyo pong banggitin ko kung ano yung Sige suggestion po. namin, ay Opo. pwede ko pong gawin.
Bali, ganito po yan, ano? Ang bawat LGU, ang labanan kasi talagang nasa community level, no? Where it matters, on the ground. So, ang ginagawa po namin kasi nung nakaraang mga 6 na taon ay pumupunta kami sa mga LGU at tinutulungan namin silang i-craft yung kanilang development plans. Na kumukonsulta sa mga stakeholders, tao doon sa komunidad para para ano ba yung vision nyo? Ano ba yung gusto niyo 10 years, 20 years from now? Tapos nilalapat yung mga mapa ng hazards na detalyado na may climate change at para yung plano nila ay risk-informed and science-based. So ngayon, yung plano na yon, parang master plan yon ang tawag no? Katulad dito sa may isang klaseng plano dito sa Quezon City. Ang tawag doon ay drainage master plan. Ginawa po namin yon. Pero ini-execute pa lang ngayon yung mga rekomendasyon doon. Doon sa development plan, ang ginagawa po doon ay yun ang kinukonsulta doon sa Sangguniang Panlalawigan. At yun po yung magiging desisyon nila kung ano yung popondohan na projects, programs, and activities. Kasi may siyensya, di ba? May rekomendasyon, may detalye. Hindi nga yung tansameter at yung basta gusto ko lang, ganyan. So, dumadaan ito sa proseso na nakikita ng lahat ng tao at basehan, data-driven, science-based, risk-informed, para yun ang mga investment ng community, no? Ayun, so ginagawa po namin yon, and sana ang gusto namin ay magawa iyon sa 1,634 cities and municipalities ng bansa. Wow. Ang problema, hindi naman po din namin kaya lahat yon kasi napakadami. Sa loob po ng mga 8 taon ay nakatulong kami sa mga 30 LGU. So ang proposal po namin ay marami tayong SUCs na yung mga SUCs na yon, we will co-create knowledge with them, capacitate them, para sila yung tutulong doon sa kanilang area. No? Sila yung magre-research nung siyensya. Magiging localized, ganun. Yes, kasi hindi naman pwede. Science-based tayo ng science-based, pero yung science natin, nakukuha natin sa Amerika o kaya sa Europe. Hindi ba? Kailangan pag-aralan doon sa local na area. At sino ba yung nagre-research Para doon? angkop na angkop. Tama. Oo. Sa research sa climate change, patungkol sa agrikultura, patungkol sa turismo, patungkol sa edukasyon, patungkol sa infrastruktura doon sa lugar na yon, patungkol sa lahat sa enerhiya doon sa lugar na yon. Sino ba mag-aaral nun? Di ba, ang mga nag-aaral niyan, yung mga eksperto na nagtuturo doon sa mga SUCs and higher education institutions. So the proposal is, bali UP being the national university and Project NOAA having parang nagkaroon ng investment yan noong 2012 na nandyan pa rin, na merong karanasan, may experience, ay ma-share yan kung walang karanasan or experience yung SUC, kung kailangan matulungan, kung kailangan mag-co-create ng knowledge with them for their local area. Yeah. Para yun yung papasok doon sa mga plano na magiging risk-informed, science-based, at magiging basihan ng desisyon na data-driven para mapondohan yung proyekto. Unahin mo na yung mga taga-Bulacan, Dr. Lagbay. Kailangan nila yan. Yun naman po. Yun ang nangyari, hindi ba? So, yun sana yung long-term vision namin noon pa. Pero hindi nangyari. May mga iba yatang ideya. At yun po yung kinalabasan. At ngayon may opportunity, rare opportunity actually, to be able to deliver this. Kung nahuli, merong kasabihan, di ba? Huliman, paano ba yung Huliman ang magaling. Huli pa better rin. late than never. Huliman at magaling kung matinig ay malalim. Better late than never. Opo. Ano sa Tagalog yun? Opo. Alright, Doc. Opo, as much as we want to, pero tinatalian po ang kamay namin ng oras, pero may mga pagkakataon pa tayong pagpaliwanagan at update kung anong mangyayari sa naging mga pagpupulong ninyo sa Kamara at Senado, Doc Lagbay. Thank you po.
Salamat po. Salamat din po sa pag-imbita. Ingat Alright. po kayo. Good luck Yeah, po good sa morning inyo. and good luck. Yan po, si Dr. Mahal Lagmay, Executive Director ng UP NOAA Center. Alam mo, maswerte pa sila kay Dr. Lagmay na hindi na tumitingin sa pinanggalingan. In a sense, na yung mga negative na nangyari before, Actually, hindi niya na binabalikan. Alam Moving forward. alam mo, si Dr. Mahar, kung sa ibang bansa, Ay, sigurado. tas giliw. Parang sila yung, Pasalamat parang tayo sila kay yung Dr. Lagmay dahil na nagstay. nagstay. Alam mo pa isang sayang, alam mo sa pag-asa? Oo, Si si Mang Tani. Tani. Oo, si Mang Tani. Di ba yun, nang kanda utal-utal dahil si Josie. Meron pang isa. Marami actually. Binabanggit nga natin si Architect Palafox, di ba? Oo. Classic example. Ang gaganda nung ginawa niya sa ibang bansa. Pagdating dito, pinupolitika. Nasasayangan ako doon sa ibang Alam mo mga bakit? talento natin. Oo. Ako actually, sa totoo lang, ito seryoso to Sa maniwala kahit sa hindi, ang isa sa mga pinangarap ko noon, maging scientist. No? Maging astronaut. Talaga? Oo. Alam mo kung nangyari? Oo. Na iba focus ko Naging aral baon ako Sipin mo, tatawagin mo ako, i-interview mo ako si Dr. John Ibanez. Wow! Sabi nga, kung nag-aral ka lang anak, hindi sana. Akala ko ang gusto mo maging astronaut at pumunta sa NASA. Ha? NASA. Pag nanasa, minigsakan ko. At least NASA. NASA pa rin. NASA. TV at TV at radyo. radyo. Okay naman. Sige. Ayan Yari mo ako ng posible. Kala mo Tuwan-tuwa siya Tuwan-tuwa Tuwan-tuwa ka. Gusto mo rin Sige. mag-NASA, Gusto rin ito maging astronaut NASA. Ay, hindi. Iba. Iba. Iba to. Super pag nanasa, binagsakan nito isa. Matindi naman. Pag nanasa sa trabaho. Siya, tayo po muna yung magbibigay daan muli sa ilang pong mga paalala. Philippine Standard Time. Astronaut Wener Condino. 29 na sandali makalipas po ang ikapito ng morning. Sa oras po naganap na alas 7:31 na po ng morning. Tanggap pa tayo ng isa pang report. At tayang 170 milyong pisong halaga ng mga pekeng damit at accessories na samsam ng NBI sa Maynila. Nagbabalik si Patrol 5 Aya Yupanco. Nasamsam ng mga ahente ng National Bureau of Investigation NBI ang nasa 170 milyong pisong halaga ng mga pekeng damit, accessories at sports merchandise sa Binondo at San Nicolas sa lungsod ng Maynila. Ang mga nakumpiskang counterfeit na damit at accessories ay mula sa 16 na stores na inisyuhan ng search warrants dahil sa paglabag sa trademark infringement sa ilalim ng Intellectual Property Code. Sa kabuuan, aabot sa 49,000 na iba't ibang produkto ang nadiskubring mayroong peking tatak ng isang clothing brand at isang sports merchandise brand. Ang isinagawang operasyon ng NBI ay bunsod ng natanggap nilang request mula sa dalawang naturang branch na imbestigahan ang mga peking produkto na gumagamit ng kanilang tatak. Ito si Patrol number 5. Ayaw pa ko para sa implementado ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Umaaray pa rin ang mga lokal na magsasaka dahil sa mababang farm gate price ng palay sa bansa sa kabila ng ipinatupad na import ban sa bigas. Ayon sa Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, dapat magpatupad na ang pamahalaan ng support price na 5 piso kada kilo at bawiin ang taripa sa mga imported na bigas. Ginit din ng grupong SINAG na walang epekto at palpak ang ipinatupad na import ban dahil hindi nito napataas ang farm gate price ng mga bigas sa bansa dahil nananatili pa rin mababa ang presyo nito sa merkado. Batay sa SINAG, umaabot lamang sa 10 piso hanggang 12 piso ang kada kilo ng bigas, habang sa iba pang lugar ng bansa, umaabot lamang ito sa 8 piso ang kada kilo.
Bukod dito, nilapit na ng grupong Sinag ang kanilang hinaing sa Department of Agriculture at umaasang tutugunan ng pamahalaan ang kanilang kahilingan. Pasada Balita. Posible naman palawigin pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2 buwang suspensyon ng rice importation at magpatupad ng mas mataas na taripa sa inaangkat na bigas upang mapatatag ang presyo ng palay at maprotektahan ng mga local farmers ngayong anihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ipinag-utos na ni Pangulong Marcos sa kanila na ihanda ang mga kinakailangang kautusan para sa posibleng pagpapalawig ng import freeze. Nabatid na ipinatupad ang rice import suspension noong Setyembre 1, simula Setyembre 1 at nakatakdang magtapos sa Nobyembre 2. Layunin nitong matulungan ang mga magsasaka na makabawi mula sa pagbagsak ng presyo ng palay, bunsod nga ng pagdagsa ng mas murang imported na bigas. Pasada Balita. Maasa naman ng Department of Health na makatatanggap sila ng karagdagang pondo mula sa 255 billion pesos na unang nakalaan para sa flood control project. Ayon sa DOH, malayo ang mararating ng nasabing budget kung ililipat sa mga social services tulad ng health at education. Kung pagbibigyan, anila silang magkaroon ng karagdagang pondo, mapupunta ito sa konstruksyon ng DOH hospitals at susuporta sa ipinatupad na zero balance billing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at posible ring ipasok ang karagdagang budget para sa mga bagong hospital equipment at pag-hire ng karagdagang doktor at mga nurse na kinakailangan sa mga ospital at mga klinika. Pasada Balita. Tiniyak naman ng pamahalaan na ang 60 bilyong pisong pondo na ibabalik sa PhilHealth ay gagamitin para palakasin ang mga pangunahing programa sa ilalim ng Universal Healthcare. Ito'y kasunod na rin ang anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na ibabalik na ang standby funds na ito upang matiyak ang mas malawak at abot kayang serbisyong pangkalusugan sa bansa. Ayon kay PhilHealth spokesman Dr. Israel Ish Vargas, ang naturang pondo ay ilalaan sa pagpapalawak ng primary care benefits na may libreng 54 na gamot, anti-cancer screening sa Yakap Clinics at dagdag na package para sa leptospirosis, animal bites, HIV at maternity care. Mababahaginan din ng pondo ang pagtutok sa digitalization, kabilang ang paggamit ng mobile app para sa mas mabilis na access sa gamot program. Malaking tulong din ito sa Zero Balance Billing Program para mabawasan ang gastos sa mga pasyente sa mga pampublikong ospital. Kasabay nito, siniguro rin ng PhilHealth na kanilang paiigtingin ng transparency at anti-fraud measures para tiyaking tama ang paggamit ng pondo. Pasada Balita. Nilinaw naman ng Department of Information and Communications Technology na nananatiling ligtas at hindi na kompromiso ang eGov PH app sa gitna ng mga ulat hinggil sa sinasabing insidente ng hacking. Tiniyak ng DICT na ang lahat ng personal na impormasyon sa eGov platform protektado, naka-encrypt at saklaw ng mahigpit na cybersecurity protocols alinsulod sa Data Privacy Act of 2012 at sa mga international na pamantayan. Ayon pa sa ahensya, alam nila ang mga kumakalat na ulat na nagsasabing mahigit 30,000 records ang naapektuhan sa sinasabing data breach. Subalit binagyang diin ng DICT na walang ebidensya ng data breach sa loob mismo ng eGov PH app. Dagdag pa rito, iginit ng DICT na nakatuon sila sa pagbibigay ng ligtas, maasahan at citizen-centric na mga digital services. Pasada Balita. Sa iba pang balita, nakuha na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang kanyang kinakailangang clearance para sa kanyang aplikasyon bilang ombudsman. Ito mismo ang kinumpirma ni Secretary Remulla kasabay ng pagsasabing na isumite na rin niya ang mga kinakailangang dokumento sa Judicial and Bar Council bilang bahagi ng proseso ng aplikasyon. Nabatid na ibinasura ng Office of the Ombudsman ang mga kasong inihain ni Senador Amy Marcos laban sa kalihim
kaugnay ng sinasabing maling pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nabakante ang posisyon ng pagiging tanod bayan nang magretiro si Samuel Martires dahil sa pagtatapos ng kanyang termino noong Hulyo 27. Pasada Balita. Madali na mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggawa sa mga silid-aralan na hindi na kompleto ng Department of Public Works and Highways. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nanghihinayang ang Pangulo sa perang ginastos sa mga proyektong ito, kaya dapat lamang na matapos para mapakinabangan. Una nang ibinunyag ng Department of Education na mahigit 1,000 classrooms mula sa DPWH ang hindi nagagamit dahil hindi pa tapos. Samantala, ikinalungkot naman ni Pangulong Marcos ang isiniwalat sa pagdinig ng Senado na substandard ang lahat ng proyekto sa unang distrito ng, maniwala kahit hindi, Bulacan. Ayon kay Yusek Castro, Balita. hindi pa ako tapos. Ayon kay Yusek Castro, pinondohan ng naturang mga proyekto para sana sa ikagiginhawa ng publiko, pero guminhawa lamang ang mga nagpayaman sa naturang anomalya. Tapos na. Pasada Balita. Madala ininspeksyon naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor at Independent Commission for Infrastructure Special Advisor Benjamin Magalong at Manila Mayor Isko Moreno ang Sunog Apog pumping station sa Tondo, Maynila. Ayon kay Secretary Dizon, matagal ng problema ng lungsod ang naturang pasilidad dahil paulit-ulit itong nasisira. Yun na nga, naulit-ulit. At hindi napapakinabangan tuwing tag-ulan at kung may bagyo. Iginiit ng kalihim na walang pakinabang, wala ng pakinabang ang pumping station mula pa sa simula dahil kahit ilang ulit nang nire-repair ng kontraktor ay nananatiling walang silbi kahit pa ito ay fully paid na ng DPWH. So sinabi mo sira ito. Not necessarily ito. May mga i-erase na talaga. Kaya nga, para hindi mo ko naiintindihan eh. Sabi mo kasi, itong 100 milyon na i-raise mo to, solve na lahat eh. Eh, kakaamin mo lang ngayon na may sira pa yung mekanismo eh. So, ibig sabihin, kapag inayos mo to, hindi pa rin masosolve. Correct? Tama ba ako o hindi? O di kung kinold ko pa yung sinabi mo kanina, kulong ka. Magtanong ko lang yung anong coverage ng 94? Yun nga po, boss, i-explain ko lang po. Yung actually, yung 94, air coverage na boss, yung isang, isang mechanismo. Chamber. Okay, so ano pa ang kailangan natin gawin? Actually, 4 chambers po kasi yun, boss. So, 4 na lang milyon ang kailangan natin dito? Hindi naman, boss. O magkano? Nasa 200 po, boss, yung business ano namin. Pero tingnan muna. Yan po ang bahagi po ng pag-aalboroto at panggagalaiti ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama po sina Mayor Benji Magalong at Mayor Isko Moreno. Pasada Balita. Kamusta na yung kino-questioning proyekto sa Baguio? Meron din, di ba? Meron. So ano nang latest? Hindi mo nila titignan? Dapat silipin din nila yun. Oo. Kasi parang ang dating nga, di ba, yung mga binabanggit ng ilang netizen, lalo ng mga taga-Baguio, na baka mapabayaan yung kanilang lungsod sa pag-focus ng kanilang alkalde dito sa ICI. Oo. Diba? Nationwide yan. Malalaki yung project. 10 taon, biruin mo, bubulat-latin mo. Isipin mo naman kung lahat ng bawat proyekto sa bawat lungsod at bawat lalawigan, iisa-isahin mo. Malamang kalbasarado na si Secretary Dizon Di ba niya natatapos siya? Grabe ang payat na niya pag umabot sa ganun. At yung isa, malamang, Ano na? pag na, sabay natin ang usapan. Umabot na sa 7 katao ang patay matapos tumaob ang isang fishing boat sa Santa Ana, Cagayan. Kasalukuyan namang tumatanggap ng psychosocial support at trauma debriefing mula sa DSWD ang 6 na nakaligtas. Ayon sa mga otoridad, sinubukang sumilong ng mga mangingisda sa San Vicente Port, subalit hindi kinaya ang malalakas na alon. Nilinaw naman ni Coast Guard District Northeastern Luzon Commander Lieutenant Junior Grade Annabel Pait
na 13 katao ang sakay ng lumubog na barko at hindi 14. Pasada Balita. At babalik po muli ang Pasada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala oras. Dr. Winer Contino, 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 8. Tukoy na ng mga otoridad ang suspect sa pagpatay sa 15 anyos na lalaki sa nangyaring riot sa kahabaan ng CM Recto Avenue at Quezon Boulevard sa lungsod ng Maynila noong nakaraang linggo, 21 ng Setyembre. Kilalang suspect na isang 52 anyos na watch technician na sinasabing may-ari ng maliit na shop kung saan naganap ang riot. Ayon sa mga otoridad, ayon sa suspect, pinrotektahan lamang niya ang kanyang mga ari-arian mula sa grupo ng mga kabataan na nagtangkang sirain ang kagamitan ng naturang suspect. Dahil dito, sabi ng mga pulis, nasaksak ng suspect ang biktima na isang grade 10 student na residente ng Barangay Rizal, Taguig City na idineklarang dead on arrival sa pinagdalhang ospital. Kusang loob namang sumuko ang mga otoridad sa Barbosa Police Station sa Quiapo, Maynila, kaya sinabi naman ng alkalde ng lungsod na closed and resolved immediately na ang naturang kaso. Iturn over na rin sa Manila Police District Homicide Section ang naturang suspect. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Lalo pang lumobo ang budget gap ng pamahalaan nitong Agosto. Patay sa pinakuling datos ng Bureau of Treasury, lumaki sa 84.8 billion pesos ang budget deficit ng bansa. Mahigit kalahati ang itinaas mula sa 54.2 billion pesos na naitala sa kaparehong panahon noong nakarang taon. Bilang sa mga itinuturong dahilan ng paglobo ng budget gap ay nakaangkla sa mas mababang revenue collection ng pamahalaan dahil na rin sa pagbaba ng mga non-tax revenues. Samantala, nakakolekta naman ng halos 2.14 trillion pesos ang Bureau of Internal Revenue na mas mataas ang 11.44% kumpara sa nalikom na 1.92 trillion pesos sa kalintulad na panahon noong 2024. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Hindi bababa sa 4 kataong namatay matapos ang madugong protesta sa Ladakh region sa India. May mga naitalaring sugatan sa insidente kabilang na ang ilang pulis. Nabatid na ipinanawagan ng mga nagpoprotesta ang pagkakaroon ng federal state status ng Ladakh, isa sa mga lugar sa India na malapit sa Chinese border. Tumiklab ang kaguluhan matapos batuhin ng mga nagpoprotesta ang mga pulis habang sinunog naman ng iba sa mga lumahok ang mga sasakyan ng mga rumispondeng otoridad. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Filipina tennis sensation, ang babaeng walang pahinga, Alex Ayala, sasabak sa round 2 ng Jingshan Open ngayong araw. Alamin po natin ang sports update. Iyan ang balita mula kay Ian Articona. Good morning, Boss John at Boss Drew! Narito na ang latest sports update. Inaasahang maglalaro ngayong araw si Filipino tennis sensation Alex Ayala sa ikalawang round ng Jingshan Open sa China, kung saan makakalaban niya ang Japanese player na si Mei Yamaguchi. Matatandang natalo ni Ayala sa round 1 ng naturang palaro ang Belarusian na si Alyona Falei sa score na 6-3, 7-5. Sakaling matalo ni Ayala si Yamaguchi, makakalaban niya sa quarterfinals ang mananalo sa match sa pagitan ni Lu Jiajing ng China at Ria Bhatia ng India. At yan ang sports balita. Ako si Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Makinig po kayong maigi ha. Ngayong panahon ng tag-ulan, uso ang pagkakaroon ng mga karamdaman tulad ng tubo, sipon. Paano yung
lagnat at saka trangkaso. Kaya mahalaga na mayroon tayong vitamin C intake na matatagpuan sa karamihan sa mga citrus fruits tulad ng orange, lemon, dalandan at kalamansi. Pongkan. Sabi mo eh. Ilan sa mga importanteng dahilan kung bakit kailangan natin ng vitamin C ang mga sumusunod. Una, katutulong ito sa immune system ng tao lalo na kung kalimitang nauulanan ng mga ito. Ikalawa, nakatutulong itong mag-absorb ng iron at hilumin ang mga sugat na natamo ng katawan. Katlo, isang antioxidant ang vitamin C at nakatutulong ito sa pagtanggal ng mga reactive oxidative species mula sa katawan. At ikaapat, nakatutulong din ang vitamin C upang mag-produce ang katawan ng collagen, L-carnitine at ibang mga neurotransmitters. Kaya sa susunod na bibili ng mga citrus fruits, tandaan na kailangan ito ng katawan dahil sa taglay nitong vitamin C. May isa pang nature na vitamin C na kailangan ng tao. Ano? Yung pagpunta ka sa beach. Vitamin C, dagat. Tama naman. Na yun ang kulang sa atin. Ay, oo nga naman. Kasi Maulan eh. Maulan eh. Yung Diba? iba, vitamin B. Ano? Baha. Dun lalangoy. Nasegue mo. Ay, syempre. Health news to eh. Health. Ay, kailangan talaga yun. Kailangan ba? Para iwas leptospirosis na rin. Talagang naisingin to ba? Feeling ko to, Doc. Gusto rin itong maging astronaut eh. Napabayaan lang ng mga magulang to eh. May gusto ko rin magnasa. Noon. Buhay na buhay naman eh. Ha? Hanggang ngayon eh. Di ba? Alam ba? Wag na natin. Wag na. Health news po yun ha? Health news. Alright. Ito na po, Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Miss Universe Pageant 2026 idaraos sa Puerto Rico. Alamin po natin ang showbiz update mula po kay Bini Bigoteng Anton. Good morning, Papa John at Papa Drew. Oy, medyo mawawala muna ako sa inyo ha, sa darating na November ha. Kasi syempre, kasali ako sa Miss Universe. Bouncer ka doon? Diba, ang inyong Miss Universe ng inyong mga buhay. Security! Share red carpet. Kunyari pa mga ito, matatanda. So, kailangan ka talaga ron. Ang showbiz, bago pa idaos ang 2025 Miss Universe Pageant sa Thailand, inanunsyo na ng organisasyon kung saan magaganap ang susunod nitong edisyon. Ayon sa social media post ng Miss Universe, ang bansang Puerto Rico ang mag-host ng 75th Miss Universe sa November 2026. Inaasahang aabot sa mahigit 135 kandidata mula sa iba't ibang bansa ang lalahok sa prestihiyosong kompetisyon. Partikular na idaraos ang final competition ceremonies ng pageant sa iconic na Coliseo de Puerto Rico Jose Miguel Agrilot sa San Juan. Samantala, ang Miss Universe 2025 ay nakatakdang isagawa sa dating na Nobyembre 21 sa Thailand, kung saan ang pambato ng bansa na si Miss Universe Philippines Athisa Manalo ay susubukang sungkitin ang ikalimang korona ng Pilipinas sa nasabing pageant. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may tonong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. And speaking of doctors, ito po ang ating good news. Matagumpay na nakakumpleto ng mahigit 800 robotic heart surgery si Dr. Kenneth Liao ng Baylor University sa Waco, Texas, sa Amerika. Napag-isipan ni Dr. Liao na gamitin ang robotic heart surgery upang maging mas accurate ang mga operasyon at mas mabilis ang recovery time ng mga pasyenteng sumasailalim sa nasabing procedure. Isa sa mga highlight ng kanyang paggamit ng naturang teknik, ang pagsasagawa ng kauna-unahang fully robotic na heart transplant sa Amerika na nagresulta sa mabuting reputasyon ng Baylor University bilang isa sa mga pinaka-magagaling na ospital sa Estados Unidos. Hindi na may iwasan na pati sa operasyon may mga robot na, no? Oo. Di ba? Sunod yan, yung AI na nag-ano. Ang hirap naman mag-operasyon kung AI. Hindi imposible, hindi malayo. Ganon? Kasi yung AI nga, may sarili ng
mundo. May sariling isip na eh. Diba? So, Alala ko tuloy yung nakita ko sa social media kahapon. na. Sabi nung doktor na isa sa ilalim niya sa operasyon yung pasyente. Oh. Sabi niya, okay, before the start ng ating procedure, relax. Relax lang. Relax, Ano ba David. procedure yan? Matinding operasyon yung gagawin. Kaya sabi niya sa pasyente, relax, David. Relax, David. Sabi ng pasyente, okay, doc, but I'm not David. Okay, I'm David. Sabi ng doktor. Yung doktor mo rin kinakabahan. Walang yan. Sigura. Ang tagal kong binasa, inulit-ulit ko bago ako natawa. Magaling magaling yung pasyente. Di ba? Oh. Relax siya. Parang ninenervyos yung doktor. Naalala ko tuloy nung bininyagan ako. Oh. Sabi nung relax. Relax. Dante. Tay, Doc John po pangalan ko. Hindi, ako ang kinakabahan sa'yo. Baka ako ano yung maputol ko. O siya, sige, at batiin po natin lahat ng mga nagdiriwang po ng kanila pong karawan ngayong araw po na ito ng Huwebes, araw ng Pompiang, 25-25. Kanina mo pa sinasabi yung pompiang na yan? Grabe ka, ha? Mga sugarol Oh, talaga. hindi, tsaka yung iba connotation sa pompiang, ha? Ikaw, ha? Hindi, mga siguraduhin mo lang na tungkol sa sugal yan, ha? Sugal yan, sugal. Okay. Mahilig sa nasa. Kasi pagka pompiang ang pinag-usapan mo, tapos sasabihin mo, mag-i-iskrimahan, iba Ay, usapan. wag naman. Paalam na tayo. Paalam po tayo. Tayo po ay pagsamantala po nagpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ Television Channel 23. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Drew Nasino. Johnny Bañez. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Standby lamang po. Susunod na mamaya nga pala, meron po tayong special coverage kaugnay po sa Senate hearing hinggil po sa flood control anomalies. At susunod na, nandiyan na po sila. Walang iba. Karambola. Oras po natin. Queenier. Ganap na po ang alas 8 na ng morning. Ito na, hinihintay po ninyo. Ito na. Sa inyong lahat. Happy weekend nyo. Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trend.